Hey everybody, welcome back to Shared Faith with Carol. And kamusta po kayong lahat? Hope everybody's doing well po today. Ngayon po ay day 10 ng ating pagbabasa ng Book of Exodus pa rin po, Book of Exodo. Chapter 18 po ang babasahin natin today. Isang chapter lang naman tayo ngayong araw na to. So bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin saglit. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we come in Jesus' name. Lord, maraming salamat pong muli sa panibagong araw na to. This is the day that you have made, God. We will rejoice and be glad in it. Father, we pray, O Lord, na i-guide niyo po ang bawat isa sa pagbabasa ng inyong salita. Lord, Holy Spirit, we ask for your presence to guide us, to lead us, O God, today. Lord Jesus, please forgive us from all our sins, cleanse our hearts from all unrighteousness. Salamat po muli sa oras na to. Father God, we just entrust to you this time. This we pray po in Jesus' precious name. Amen, amen, and amen. Okay, so start na po tayo. Todo Kabanatang 18. Nabalitaan ni Jethro, biyanan ni Moises at pari sa Midian, ang mga ginawa ni Yahweh para kay Moises at sa mga Israelita, kung paanong inilabas niya ang mga ito sa lupain ng Ehipto. Si Jethro ang nag-aruga kay Zipporah nang ito'y pauwiin ni Moises sa Midian, kasama ang dalawa nilang anak. Gersom ang pangalan ng una sapagkat ang sabi ni Moises, nang ito'y isilang, ako'y dayuhan sa lupaing ito. Ang pangalawa na may Eliezer sapagkat ang sabi niya, tinulungan ako ng Diyos ng aking mga ninuno, iniligtas niya ako sa tabak ng Faraon. Isinama ni Jethro ang asawa ni Moises at ang dalawang anak nito, at pumunta sa pinagkakampuhan ni na Moises sa ilang, sa tabi ng bundok ng Diyos. Pagdating doon, ipinasabi niya kay Moises, "Darating ako riyan, kasama ang iyong asawa at dalawang anak." Kaya't sinalubong sila ni Moises. Nagbigay galang siya sa biyanan, niyakap ito, at isinama sa kanyang tolda. Doon sila nagkamustahan at masayang nagbalitaan. Isinalaysay ni Moises ang lahat ng ginawa ni Yahweh sa Faraon at sa mga Ehipsyo, at kung paano iniligtas ni Yahweh ang mga Israelita. Isinalaysay rin niya ang mga hirap na inabot nila sa paglalakbay at kung paano sila tinulungan ni Yahweh. Natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa sa kanila ni Yahweh at sa pagliligtas nito sa kanila sa mga Ehipsyo. Sinabi niya, "Purihin si Yahweh na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng Faraon at ng mga Ehipsyo. Purihin si Yahweh na nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto." Napatunayan ko ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo na umapi sa mga Israelita. At si Jethro ay nagdala ng handog na susunugin at iba pang handog para sa Diyos. Dumating naman si Aaron at ang mga pinuno ng Israel at kumain sila kasalo ng biyanan ni Moises. Kinabukasan naupo si Moises upang mamagitan at humatol sa mga usapin ng mga tao. Inabot siya ng gabi sa dami ng taong lumalapit sa kanya. Nang makita ni Jethro ang hirap na inaabot ni Moises sa kanyang ginagawa, tinanong niya ito, "Ano ba ang ginagawa mo sa mga tao? Bakit mag-isa mong ginagawa ito at ang mga tao'y maghapong nakapaligid sa iyo?" Sumagot si Moises, "Mangyari po, lumalapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos. Kapag may dalawang taong may pinagtatalunan, lumalapit sila sa akin at sinasabi ko naman sa kanila kung sino ang may katwiran. Bukod doon, ipinaliliwanag ko sa kanila ang mga utos at tuntunin ng Diyos." Sinabi ni Jethro, "Hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinahihirapan mo ang iyong sarili pati ang mga tao. Napakalaking gawain iyan para sa iyo at hindi mo yan kaya mag-isa. Pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa Kanya ng kanilang mga usapin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga tuntunin, at ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, lima-limampu at sampu-sampu. Sila na ang bahalang humatol sa maliliit na usapin at ang mabibigat na kaso lamang ang ihaharap sa iyo.
Sa gayon, hindi ka masyadong mahihirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Kung ganoon ang gagawin mo na siya namang utos ng Diyos, hindi ka mahihirapan at madali pang maaayos ang anumang suliranin ng taong bayan. Pinakinggan ni Moises ang payo ng kanyang biyanan at sinunod niya ito. Pumili nga siya ng mga lalaking may kakayahan at ginawa niyang tagapangasiwa sa Israel para sa libo-libo, sa daan-daan, sa lima-limampu at sa sampu-sampu. Sila ang naging palagiang hukom ng bayan. Ang malalaking usapin na lamang ang dinadala nila kay Moises at sila na ang lumulutas sa maliliit na kaso. Pagkatapos nito ay nagpaalam na si Jethro kay Moises at umuwi sa sariling bayan. Okay, observation na tayo, obserbasyon. So, dito sa nabasa natin, no, nakita natin na dumalaw si Jethro, biyenan ni Moises, tapos ginamit siya ng Diyos, ginamit ng Diyos ang pagbisitang ito upang magbigay ng mahalagang payo kay Moises. Pinayuhan ni Jethro si Moises na magtalaga ng mga taong hahawak sa mga suliranin ng bayan upang hindi siya mapagod sa paghatol sa lahat ng kaso. Tapos yung mga kasong mabibigat lamang ang dapat iakyat kay Moises, ang maliliit ay ipapasa na sa mga itatalagang tagapamahala. So, sa dami nga naman nun, hindi naman talaga kakayanin ni Moises na mag-isa lang siya. So, ginamit ng Panginoon ang kanyang biyanan, si Jethro, para bigyan din siya ng payo. So, ito naman yung mga katangian dapat taglayin ng mga pinuno. So, number 1 daw, dapat may kakayahan. Number 2, may takot sa Diyos. Number 3 naman, mapagkakatiwalaan. Number 4, hindi masusuhulan. So, ang ganda din gamitin natin to, no? Yung for example, meron kang hinahanap na empleyado na gusto mong i-hire o kaya naman, meron kayong grupo na namimili kayo ng leader. So, makikita nyo yung qualifications, dapat number 1, kaya niya. Meron siyang kakayahan, may abilidad siya to lead. May abilidad siya para pamahalaan yon o kaya gawin yung trabaho na yon. Tapos, syempre, importante yung may takot sa Diyos. God-fearing talaga. So, tapos susunod doon, mapagkakatiwalaan. Kung minsan makikita natin yan kapag nag-hire tayo ng tao, yung meron tayong mga tao, yung mga references nang hihingi para nang sa ganun, pwede silang tawagan, pwedeng alamin, kamusta po ba si ganito sa inyo, paano ba siya magtrabaho. So, yun, kumukuha, nagba-background check. So, dapat mapagkakatiwalaan at hindi masusuhulan. Next is si Moises pa rin ang lalapit sa Diyos para sa gabay sa mga mahahalagang usapin. So, yan ang observation natin. Proceed naman po tayo sa application. Application number 1, laging sumangguni sa Diyos bago gumawa ng mahalagang desisyon. Siya ang tunay na nagbibigay ng karunungan at direksyon. Number 2, maging mapanuri sa pagboto o pagtatalaga ng leader. Alamin ang kanilang pagkatao, asal at integridad. Sinama ko yan dito kasi kahit na 4 lang yung qualifications na binanggit, 'di ba? Parang nandun na talaga lahat eh. May kakayanan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at hindi masusuhulan. Matutong magtiwala at mag-delegate sa iba, hindi kailangang ikaw ang gumawa ng lahat. Isa pa yon. Minsan ang tao, meron siyang attitude na siya na lang ang gagawa kasi mas alam niya, mas kaya niya, ganon. Pero hindi. Mas maganda na mag-delegate, magtiwala. Next is piliin ang mga taong may tamang ugali, hindi lamang dahil sa galing, kundi dahil sa takot sa Diyos at pagiging tapat. Yan. So, yan yung ating application. And proceed na po tayo sa prayer. Okay, so pray na po tayo. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat pong muli, O Diyos, sa aming pagbabasa ng inyong salita. Sa lahat po, Lord, ng learnings namin ngayong araw na to, salamat, God. Lord, salamat na binibigyan niyo po kami ng mga tao, Lord, sa aming buhay na pwede naming maihingan ng tulong, God, payo, ganyan. At yun naman din pong mga kusang lumalapit sa amin para kami naman din po'y gabayan, Lord. Salamat sa kanila. And Lord, salamat din po, God, na binibigyan nyo kami, Lord, ng guidelines, O God, kung paano pumili ng tapat na leader, tamang leader. At saka, Lord, yung pong even dun sa mga tao, Lord, na nangangailangan din mag-hire ng tao, Lord, yung mga simpleng batayan, God, simpleng qualifications, Lord, pero
kung andodo'n na lahat, God. Kaya maraming salamat po sa inyo, Lord God, for all the learnings today. Guide us, Lord Holy Spirit, na maisapamuhay po namin ang lahat ng aming mga natututunan, O God, habang kami po'y nagbabasa ng inyong salita. Muli, Lord, kayo ang manguna sa araw na ito. Gabayan niyo po kami, samahan niyo po kami. Thank you, Father, for everything. We love you, Jesus. Thank you, Lord Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Okay, so we're done na po. Don't forget to like, subscribe, and share. Share niyo po to sa mga friends and families ninyo po. Thank you. God bless you all. Take care. Bye-bye.